Hi, today we're making crema de fruta. So, ang crema de fruta, favorite na dessert ng mga Pinoy. You can use sponge cake dito as base ng inyong crema de fruta, but since marami akong honey graham crackers, yun ang ating gagamitin. So, mga ingredients natin para sa ating crema de fruta ay, nakapack ng ganito yung nasa loob ng box na to. Depende ngayon sa dami ng gagawin ninyo na crema de fruta, ang dami ng magagamit ninyo na graham crackers. So, sa Philippines, merong nabibili na graham crackers, so pwede nyo yung gamitin, at pwede rin naman yung powdered na graham crackers. Actually, ito gagawin natin, gagawin natin siyang parang powder or dudurugin natin siya para mas malambot siya. Kasi pwede rin natin gamitin actually yung buo-buong ganito. Kaya lang napansin ko pag buo-buo ang ginamit, medyo matigas yung kinakalabasan ng crema de fruta. Kaya ang gagawin natin dito, medyo dudurugin natin ng konti. Heavy whipping cream. So ang whipping cream na kakailanganin natin, depende din sa dami ng gagawin natin na crema de fruta. So since this is crema de fruta, we're gonna need fruit cocktail. Ngayon, if you don't like fruit cocktail, pwede rin na ang gamitin nyo is yung peaches or yung sliced peaches na nakalata. So, pwede rin yun. We need condensed milk. Unflavored gelatin. So, sa Pilipinas, maraming nabibili nito yung mga nakapack. Actually, isang pack nun maraming magagawa eh. So, yun, pwede nyo gamitin dito. But since walang ganun dito, ang gagamitin natin ay Knox Unflavored Gelatin. So, yan lang ang mga ingredients na gagamitin natin for our crema de fruta. Natin gagawin, since yung gagamitin ko na graham crackers ay medyo buo-buo or malalaking pieces, dudurugin muna natin siya. So, I'm using my food processor dito na maliit. At ilalagay natin o i-break muna natin yung ating graham crackers into medyo maliliit na pieces. Ilalagay natin sa loob. So, kung wala kayong food processor, pwede nyo gamitin dito is isilid nyo sa yung plastic ng bread na medyo makapal, yung inyong graham crackers. And then, balutin nyo siya ng towel and then tsaka nyo siya durugin ng rolling pin or medyo bote na medyo matigas. So, basta durugin ninyo yung graham crackers. Or better yet, kung makakabili kayo ng durog na graham crackers, which is meron sa Pilipinas, yun na lang ang gamitin ninyo. So, run natin. Ipaprocess lang natin yung ating graham crackers hanggang maging ganito ang consistency niya. Ibig sabihin, medyo parang granules na maliliit siya. Ngayon, kung gusto nyo na mas pino pa dito, po pwedeng i-process nyo pa siya. So, gagawin lang natin to hanggang makabuo tayo ng 2 cups ng graham crackers na ito na yung ating graham cracker crumbs. Ngayon, yung pinakita ko kanina na isang pack ng graham crackers na buo-buo, bali dalawa nun ang nagamit ko at nakabuo ako ng about 2 and 1/3 cup ng crumbs. So, ito na yon. So, set aside muna natin ito. I-drain natin yung syrup. Yan. And then, isi-set aside din natin to. So, gagawin naman natin ngayon, i-whip naman natin yung ating whipping cream. So, mag-measure tayo ng about 2 cups ng whipping cream. So, itong gagamitin natin na bowl, bali nilagay ko siya sa ref muna para medyo lumamig ng konti, pati yung ating whipping cream. So, dapat malamig siya pagka i-whip. So, whip muna natin siya hanggang medyo maging fluffy siya. So, makikita nyo, mas malapot na siya kesa yung kanina kasi yung kanina malabnaw. So, hindi siya totally whip na whip, but parang nag-double yung size nung kanina natin nilagay sa bowl na whipping cream. Ngayon, ang gagawin natin, ipa-fold in natin sa kanya yung ating condensed milk para tumamis siya. So, dadagdagan muna natin ng about half a can ng ating condensed milk. Ipa-fold in lang natin siya. Ngayon, depende sa tamis na gusto ninyo dun sa inyong cream. Bali, kung gusto nyo ng matamis, dagdagan nyo ng maraming condensed milk. But kung ayaw nyo naman, huwag masyadong marami yung ilagay ninyo. Kasi ako, hindi ako masyadong mahilig sa sobrang tamis na desserts or kahit sa cakes, ayoko ng sobrang tamis.
Kaya ang ginagawa ko is nililesen ko yung pampatamis, kunwari sugar or milk na nilalagay natin or condensed milk sa case nito para hindi sobrang tamis yung nalalasahan. I mean, malasa siya but hindi super tamis. Kasi pag sobrang tamis, parang nakakaumay din tsaka hindi masyadong maganda sa health. So, I used about mga 2/3 na siguro nung isang lata ng ating condensed milk. Yan. So, okay na sa akin yung tamis niya. Ready na tayo na i-assemble yung ating crema de fruta. Ano gagamitin natin sa paggawa ng crema de fruta? Kasi ireregalo ko to sa isang friend para hindi ko na kunin pa or isoli, hindi na kailangang isoli sa akin yung pan na paglalagyan ko. Pero, kung sa bahay lang naman kakainin, pwedeng kahit anong pan na meron kayo. Una natin gagawin sa kanya is, maglalagay tayo ng ating Graham cookie crumbs sa ilalim ng ating pan. Yan. So, ngayon nalagyan na natin ng isang layer ng cookie crumbs yung ating pan. Susunod naman natin ilalagay is our whipped cream na may condensed milk. So, parang ile-layer lang natin siya. Cover natin yung bottom niya completely. Kaya ngayon nalagyan na natin ng layer ng ating whipped cream yung ating pan. Susunod naman natin lalagay is our fruit cocktail. So, lalagyan natin ng kaunti sa ibabaw. So, scatter lang natin sa ibabaw niya. Pero hindi masyadong marami. Baga, ikakalat lang natin. So, after nung layer ng ating fruit cocktail, lalagyan ulit natin siya ng isang layer ng Graham cookie crumbs natin. So, i-cover lang natin completely with the crumbs. Tapos medyo ipapat natin para kumbaga maging compact siya. Next, lalagyan ulit natin ng isa pang layer ng ating whipped cream. Yan. So, i-layer lang natin siya hanggang umabot tayo dun sa bandang itaas niya. Yan. So, ngayon covered na siya. I think 2 layers lang magagawa natin. Pwede na natin siya ulit lagyan ng fruit cocktail. This time, medyo fill natin siya ng fruit cocktail. Kumbaga, medyo dikit-dikit ang gagawin natin para maganda tingnan yung ating crema de fruta. Yan. So, ito na yung ating crema de fruta. Ngayon, ang gagawin natin dito, bali, i-refrigerate muna natin siya for a little while. Kasi gagawin natin yung ating gelatin. Yung gelatin kasi ilalagay natin sa ibabaw nito para maganda siya tingnan. So, babalikan natin to. For our gelatin, we're gonna use 2 packets ng Knox Original Unflavored Gelatin. So, ilalagay natin sa isang bowl. Then, we're gonna add half a cup of cold water. So, we're gonna let this stand for about 1 minute. Yan. So, nakalipas na yung 1 minute ngayon, we're gonna add 1.5 cups ng boiling water. So, haluin lang natin siya hanggang ma-dissolve. Ngayon, since gusto natin na medyo matamis yung ating gelatin, we're gonna add half a cup of sugar. Ngayon, depende sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo. But I think half a cup is okay for me. Ngayon, kung gusto nyo less na matamis siya, pwedeng bawasan nyo yung sugar or kung gusto nyo mas matamis pa siya, pwedeng dagdagan nyo pa. Medyo mainit pa yung ating gelatin. Ngayon, papalamigin muna natin siya ng konti before natin ilagay dun sa ibabaw ng ating crema de fruta. Kasi, di ba cream yung nasa ating crema de fruta? Ngayon, kapag inilagay natin siya ng mainit na ganito, malulusaw yung cream natin. So, medyo palalamigin muna natin ng konti ito before natin ilagay sa ibabaw. So, babalikan natin. Malamig na yung ating gelatin, pwede na natin siyang ilagay sa ibabaw ng ating crema de fruta. Balis, ibubuhos lang natin sa ibabaw yung ating gelatin. So, nailagay na natin yung gelatin sa kanya. Ngayon, ito kasing pan na to, meron siyang lid. So, ang gagawin natin is, tatakpan natin siya and then ilalagay na natin siya sa ref para mag-set completely yung ating gelatin. Babalikan natin to kapag ka-set na siya. Ating chilled na crema de fruta. Ready na siya na i-serve.
So, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng wag na nating lagyan ng gelatin or gulaman. Una, kasi mas matrabaho pag nilagyan ninyo, at pangalawa, medyo mas mahal or mapapamahal yung inyong gagawin na crema de fruta. Actually, it will work both ways, meron man or wala. But kung sa bahay lang naman nga kakainin, pwedeng wag nyo nang lagyan. Ang gawin nyo na lang, bali pagkalagay ng huling layer ng fruit cocktail or yung fruit sa ibabaw, ilagay nyo siya sa ref para lumamig or mag-set siya. So yung graham cookie crumbs na ilalagay din natin in between ng layers ng ating whipped cream, depende na rin kung gaano ang gusto natin kakapal na ilagay. So pwedeng manipis, pwede rin namang makapal. Bali, yung fruits naman sa ibabaw, pwede rin kayong pumili. Like, kagaya nga nung sinabi ko, you can put whatever fruit na gusto ninyo, like kiwi or peaches, kagaya ng nasa picture sa aking catering. Pwede rin naman, like pineapples or kagaya nito, fruit cocktail. So, nasa inyo yun kung anong fruit ang ilalagay nyo sa inyong crema de fruta. So, nakita nyo naman, konti lang ingredients natin, di ba? Ano ba nilagay natin? Graham crackers, whipped cream, fruit cocktail, at saka condensed milk. So, yun lang. O, di ba? Masarap na dessert na to. So, sana nagustuhan niyo itong video na to. At sana i-try niyo itong recipe na to. So, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.